Felix at hindi naman na mamatay. Hindi pwede mamatay ni Felix. Ginagawa na lahat ng mga doktor. Gantay na lang tayo dito. Naku, masaba si Felix. Napalagay niya. Huminto ang tibok ng puso niya kanina. Pero good thing at pagkapanaman namin siya. It looks like parang lumalaban siya para mabuhay. Pero saan mo? Hindi, wala. Ako lang mag-isa. Kumain lang po ako. Bakit po pala kayo nandito? Nahanap ko si Lynette. Naglayas kasi siya eh. Malakas ang kutupuan dito sa Maynila. Nakakausap mo ba siya? Baka nagko-communicate kayo. Dito. Matagal na ako walang balita ka dito. Pero, in case we meet ka, sasabihin ko po siya na nag-aalala ko siya. Salamat mo. Hindi ako makatulog sa gabi. Kakaisip kay Lynette. Iisip mo kung okay ba siya, kung nakakain ba siya. Hindi ko alam kung kaya niya mag-isa. Dito, I'm sure she's fine. Alagaan din yung sarili niya gaya ng pag-aalaga niya. Sige, salamat mo. Sige, tayo na din. Okay na Lynette, wala na siya. Salamat ha. Thank you, no? Papasok na ako eh. Thank you talaga. Nay! Nay, ang tagal nyo naman po. Ay, nandito na. Nag-CR lang ako, anak. Anak, ang laki ng bahay na ito. Hindi ako masanay-sanay hanggang ngayon. Eh, yung bahay natin, isang tumbling lang, nasa CR ka na eh. Tama-tama, hindi na ito masyadong mainit, anak. Oh, bakit? Ay, tubig! Ay, bakit? Bakit? Ano nangyari? Ha? Bakit? Bakit naging maanghang? Paano naging maanghang yan? Kalamansi lang naman ang nilagay ko dito, ha? Ay! Ano ba yan, Nay? Thank you because you kept your promise. And I'm sorry dahil kinailangan mo mag-lie kay Daddy for me. Alam mo, Lynette, malakas ka sa akin. Anong napag-usapan niyo ni Daddy? Kumusta na daw siya? Lynette, sobrang nag-aalala yung gagawin sa'yo. Actually, naharap kami dito sa Manila. Pero tingin ko naman wala siyang idea na dito ako nagtrabaho. Buti na lang hindi nagsumbong si Patrice. Pero alam mo, Lynette, naawa ko pa dito, Robert. Sobrang nag-aalala siya sa kalagayan. Hindi na niya ma-imagine ang buhay mo na mag-isa to. Anong sabi mo? Wala, just told him na tiwala siya sa'yo. Na hindi mo papabayaan ang sarili mo for him. Kung alam lang ni Daddy. Sobrang namimiss ko siya. Ano ba talagang problema nitong alas caldo? Sarap-sarap ng pagkakatimpla ko eh.
bahay ang ariskaldo ko. Stella, pinagdala kita ng juice. Saka, may kasamang magandang kwento yan. Nakagating na rin ako kalaluming. Okay, anong ginawa mo? Ay naku, kanina nilagyan ko ng katakot-takot na paminta yung lugaw niya. Ay naku, nung tinikman ka naman, hindi ayun na taranta yung dila niya sa anghang. You genius, mate. Buti nga sa kanya, yabang mo eh. Ay naku, ma'am, kung nandun kayo, mamamatay ka rin sa katatawa. Ang gusto ko, siya ang mamatay. Kaya sa susunod, laso ng ilagay mo sa pagkain niya. Uy, magpupait ka na naman? Baka mamaya hindi ka na naman magising yan bukas tapos maliit ka na naman. Ano ba ginagawa mo? I'm writing a letter for Daddy. Gusto ko lang malaman niya na okay ako. Para hindi na siya mag-alala. Eh, paano mo naman ibibigay sa kanya yan? Eh, naisip ko na iwanan na lang sa bahay namin dito sa Manila. Kaya mo ba talaga na iwan lang yan? Eh, baka naman mamaya pag nandun ka na, hindi ka na umalis. Kaya nga, hindi ako magpapakita sa kanya. Eh, paano nga kung makita ka niya? Paano kung magmakaawa siya sa'yo na umuwi ka na? Kaya mo bang umilis daddy mo? Ditas! Ditas! Ma'am! Ma'am, yes ma'am. Akita mo na lang ako ng pagkain sa kwarto ko. Ayoko makasabay si Lumi. Eh, anong gusto niyong kainin, ma'am? Itong gulay, yung fried rice at saka ito. Sige. Yun lang ha, bilisan mo, nagugutom na Opo, ako. ma'am, isusunod ko kaagad. Ditas, bakit hindi ka pa nakahain? Eh baka bumaba na si Don Manolo. Eh, hindi mo ba nakikita at inaasikaso ko yung kakainin ni ma'am? Ano ka ba? Ay naku, mamaya mo na yakit yan. Tulungan mo na akong maghanda ng mesa. Eh, opo, sige po. Nagmamadali. Ay, syempre. Pag ako naman yung napagalitan, yari ka sa akin. Oh, nagmamadali ka. Hindi ba pala nakaayos sa mga placemat? Inayos ko na. Inayos ko na. Anong inayos mo na mga tabi-tabi ni? Madali na yun. Pag Ginangarag mo ko, ayusin mo muna yung placemat ko. Ayusin mo isa-isa yan. Ano ba? Tagal-tagal na natin ginagawa. Inayos ko na. Ayos ko Ang na. kutsara sa kanan, hindi sa kaliwa. Ano ba ito naman? Si Tarsin? Ay, naku. Inayos natin. Halika na, kunin pa natin yung ibang ulam. Madali ka na madali. Ang bagal-bagal mong kumimos. Si Namayla kasi. Nakakaloka. Ay, ewan ko sa'yo. Nasaan ba si Namayla at Shirley? Nasaan ba yung dalawa na yun? Ganyan ka naman ang hinahanap mo yung mga wala. Aba, syempre, naturalmente, alam nga hanapin ko yung nandito. Ano nga, kaya mo ka naghanap. Yeah, sinusuklayan ko nga yung sarili ko. Iniisip ko na ikaw yung magsusuklay sa amin. Just like you did when I was younger.
Diyan ka lumabas ka naman. Net? Magpakita ka na sa daddy mo. Miss na kita, Net. Pagpapaalam ko sana si Isagani sa'yo, Lumeng. Gusto kong isama ko siya uligo sa opisina ko bukas. Don Manolo, kaya niyong ibigay kay Gani lahat ng hindi ko kayang ibigay. Pero kahit kailan, hindi kanya ituturing na mas higit pa kaysa sa akin. Dugo ka lang niya. Pero kami ang pamilya ni Isagani. Sawang-sawa na ako sa Estela. Maghiwalay na tayo! Sinasabi mo lang yan dahil umaasa ka magkakamali ka kay Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Sawang-sawa na ako! Gusto mo ba, Estela? Anong gagawin mo sa anak ko? Kung umalis ka noon, hindi ko na siguro kinailangan kami. Umalis ka, papatay kita! Darating yung bagong uupa dyan sa kabila. Kaya doon na kayo sa kwarto mo, Dr. Nancy. Kami po yung mangungupahan dyan sa kwarto nyo. Felix? Sa